We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning! Happy Friday! You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw na makatasang Biyernes, September 15, 2023. Weekend na naman, Adriana. Kag syempre sa pilan naton ka mga kapuso John, tion ini agud makabonding naman ang aton mga kapuso. Ang iban, for sure gamiton ini para makapahuway o kung maka-recharge para sa mga responsibilidad ahead of us. Especially masako naman dason semana. Ikaw John, ano plano mo kag? Sinupod mo? Siyempre, Adrian, maluwas sa aton nga physical energy, kinanglan nga ma-recharge man ang aton nga spiritual, mental, kag emotional energy para pagka next week, ready naman kita nga mag-atubang sa mga pagpanghangkat sa aton kabuhi. Kag siyempre, Adrian, kaupod ko ang akon pamilya. Mga kapuso, hibalnutan na ang mga nagapanguna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. Ako naman yung kapuso din free atos live na live. Higan diri sa GMA Bacol Station sa bungaga. Dala sa gyapon namon ng mga dalagko nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na kaya rin ang pinakauling mga balita sa Biloga Western Visayas. Friday, pero daw bad news dayon how makapuso sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong pretihan sa jeep nagahana man nga magsaka. Ginpahayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Chofie Laguadis nga posible aprobahan sa ahensya ang provisional fare increase sa public utility jeepneys antes magtakop ang tuig 2023. Iga-consolidate mga kapuso sa ahensya ang mga petisyon sang transport organizations agud isahon na lang ang hinyo nga saka sa pretihan. Pila ka transport groups ang pabor sa tikang sang LTFRB apang mayara sang iban nga mga drivers nga nagakabalaka naman para sa mga pasahero bangod dugang naman ini kuno nga palasanon para sa ila. Kung pwede lang kani kuno, ang luyag lang sa mga ini ang panubuan ang presyo sang gatong. Panubuan lang krudo tani. Amo lang na. Ikalaway mga dako imprite mo may estudyante nga nanda mo may estudyante mo. Di, way ka magyapon. Kaangot sining makaupod ta, subong nga aga, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, ang pinakadako nga transport cooperative sa Pungsod, si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Sir, good morning, kaga welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga Adrian, mayong aga Jan. Good morning. Sir, ano ang inyo panindugan sa WVTC sa ginaplano nga pagpatuman sa nga provisional fare increase? Sakto nga no kay ti ang nagpetisyon sini dire hindi kita kundi ang sa nasyonal sa may Luzon no. Kag ti gin-approve na sang LTFRB pabor kita no nga pasakaan ang plitian kay ti ang atong subong nga diesel gasud saka kada semana daw mga napulo na kasi mana ang saka subong nato nga diesel no. Kag sa subong ang diesel naton is 65 na ang per liter no. Kag ini diyan tani hindi man tani gusto magpasaka ng PT tungod man nga ti puol ini sa aton nga mga commuters no. Pero diyan gina-approve ini sa LTFRB kag sa DOTR dapat kinaton sudon kag sa subong mas pabor gid sa aton mga transporter group. Sir, ano naman kadako ang epekto sang wala untat nga saka sa presyo sang gatong sa kita nga ginadala sang inyo drivers pauli sila pamilya? Diyan sa part naton sa WBTC no aton sinidiri nga mga modern jeep naton ginamanid sa isang co-op naton kag sa una nagatughong kami sa 80,000 kada adlaw no. Sa subong asod-asod nga saka sa 95 units naton diyan katugong kita subong sa lapit-lapit 200,000 per day no atong natugong amo nga dako gid katama ang impact sa aton kay ti ang aton nga diesel grabe ang saka kada semana no pag subong semana paaboton man naton ina
ang pagsaka naman sa ato nga diesel amo na diyan nga sa subong hindi kita magplano nga pasakaan ng ato nga plitian pero diyan sa tungod man nga do per day kami kaya nga amon nga diesel tamay kadako per day namon diyan nga pabor kita sa ginalihok sa nga DOTR kag sa nga LTFRB nga dugangan ng atong sinidre nga plitian. Sir, pananglitan nga magpanaog ang presyo sa gatong, ano naman ang inyo plano? Diyan, sakto na, no? Kung once bumalik ang diesel naton sa 50 or 45 pesos per liter, siguro diyan kita na mismo sang ligad ng mga tinuig, kita man dito sadto ang panubo sang plitian, no? Kay dapat gikan man naton nga mga panguluyo, tama gid kahuol kay once sumaka diyan naton nga plitian, ang tanang nga commodities naton nagsalalaka, no? Diyan sakto na kay kun kaso magnubo ang diesel naton, kita mismo ang file sang petisyon nga para man panubuan naton nga plitian. Sir, naibaloan taman nga basta gani fare increase, pasahero gid ang magalukdo sini. Ano naman ang imong mensahe sa publiko ilabi na gid sa aton mga pasahero? Sa aton nga mga commuters, no, kita mismo sa una sa mga interview sa media sa aton, hindi kita tani gusto nga magpasaka sang plitian kay ti inihuol sa inyo sa malabi na gid sa mga estudyante naton, nga senior citizen, kag ang mga pumulyon naton nga kadto sa syudad naton na diyan kundi mga probinsya sang Iloilo aton sinidre nga way kita sa Maymaymo tungod man nga wala kontrol ang gobyerno sa aton nga presyo sa aton nga diesel. Kami nga mga transport group kay ti nagfile petition ni aton nga mga upod dito sa nasyonal. Kita diri sa Western Visayas upod gid kita kag nagpasalamat kita sa LTFRB kag sa DOTR nga gina-approve ini kami tanan nga mga commuters away kita sa Maymaymo kay ti huol gid sa inyo kag dako gid ini nga impact nga sa inyo nga pagdugang sa plitian naton. Kabay pa nga ang solusyon sa problema nga ini makabenepisyo ang aton mga drivers, operators kag ang aton mga pasahero. Madamo salamat Sir Boyet. Good morning. Salamat yan. Salamat man sa imo Adrian. Mayong aga. Mga puso, sa iban pa mga balita, mga pamilya naman yung nasunugan sa Barangay 7 sa Bacol City, hindi na pagpahanugutan pa nga makabalik sa naokupang duta nga sakop na sangdalan. Apang pila sa mga residente nagapangalang-alang sa tanyag sang LGU nga relocation. Garing balita nga aton gitutukan. Abisar may ginasuperar nga stroke. Ginpili sa mamay nga si Jonard nga matamaton ang pagtukod sang bago nga balay matapos sa sunugan ini sa Barangay 7. Isa lang siya sa pinaka-residente nga nagsupak sa mando sang LGU nga hindi na magbalik sa lugar. Why kayo ba sa'yo? Kayo baldado ako? Dito? Nakadto ka to? Oo eh. Gala ko sa una. Ang ini nga mag-asawa, hindi ko mabuhi sa araw, bangod ara sa sentro sang syudad ang ila palang abuhian, kag mabudlay pa sa pag-eskwela sa mga bata. Pisi pa bilang balayran sila. Tiga tricycad lang ko bilang makita ko kadating adlaw. Ano pagbayad na sila? Anong kalan namon di karon de? Kalayo bala sa eskwela sa kabataan. Di ito kasahok to. Iban gani nagbalalik na di. Kung may ginpili nga magtiner sa lugar sa piyak sa panawagan sa LGU, may iba naman nga luyag na magsaylo. Stay to sa location sa araw. Then kung okay man sila dito, nandito na sila mga permanente. Sa Dasunyo Bulan, mahimo na maggamit ang unang building sa Yuhom Village Project sa Araw Relocation Site. By next month, no, ang first building sa Yuhom Village tapos na. And then ang commitment sang developer ng atong partners sa PPP sang housing, every month thereafter we'll have one building. Ginastoryahan namon, we might go 10 stories. Sa Bredco. Magluwas sa araw, sugdan man ang model houses sa Barangay Managua, Estefania, kag Bredco area. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Matapos nga magpa-blatter sang iya eksperyensya sa driver sang taxi nga iya ginsakyan gidpahayag sang 23 anyos nga si Liza Kalamaan nga wala inisang plano nga magpasaka sang kaso sa
taxi driver. Natabo ang insidente sang Miyerkules sang kaagahon samtang papauli na ang tagreklamo nagikan sa iya ginobrahan sa Mandurriao sakay sa taxi nga ginamaneho ni Ronald Gape. Apang tigaylo nga diretsyo sa iya pulian sa Barangay Cochero Molo, gindala ini sang taxi driver sa Nabitasan, Lapas. Kagadri nga area ini nag-usoy pakadto kuntani sa area nga pulian sa nga biktima. Nagpanaog lang si Liza sang sila ang nakaagi sa checkpoint. Ang insidente ang nagtugas sang kakulba sa biktima. Apang depensa ni Ronald, hindi niya kabisado ang alagyan sang syudad. Bango 3 pa lang ini kasimana nga nagadala sang taxi. Wala man kuno ini sang malain nga tuyo o kagit pahayag nga miyembro ini sang LGBTQ community. Bukas man ang duwa nga mag-atubangay para maareglo ang natabo. Kung wala ka katultol, tanigin sunod mo ang instruction ko. Kaya ako katultol, kuya. Kung bago ka lang sila ilo, ako dugay na ko sila ilo. So mas balaan ko kung din ko maagi. Aminado ako nagsala ako. Oh, ma'am, sorry ko nagsala ako nga sangdalan nga ginanhan ko sa imo. Pero I don't have any intention nga himuan ka sa mga malicious nga klase ka bagay. Ari taxi pagid sa Bacolod City naman ginkasuhan na sa kapulisan ng 4 ka mga suspect nga nag-hold up sa taxi driver nga si Milo Otria sa Barangay Banago, Bacolod City sang tinalikdan nga adlaw. Sa 4, duha sa mga ini ang arestado si Agustin Pasilan kag ginapasuni minor de edad niya si alias Joshua. At large naman sa day Michael Yasa sa Christian Parcon. Sunod sa biktima, nagasakay ang mga suspect sa Mandalagan. Ukon, nagsakay ang 4 gikan sa Mandalagan. Paglabot sa Barangay Banago, nagdeklara ang mga inisang hold-up. Gintaban sa 4 ang kabugusan nga 7,500 pesos cash as sang driver. Ginkwestiyon naman sa himata ni Alias Joshua ang pag-detain sa iya. Nagdala pang mga inisang birth certificate bilang pamatuod nga minor de edad ini kag sa Pebrero 2009 lang natawo. Maidid pa kuno ini nga tutana sang kapulisan. Suno sa ilang na aligasyon, no? Kung anong ilang aligasyon na mo man ang ginapati naton. Pero kung mayara sila birth certificate, da tayo mapamatud-an, no? Ano man nga tion halin subong, makagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang ginabantayan nga low pressure area. Ang among LPA ang nagdala sang pag-ulan sa pila ka bahin sang Luzon sa nagligad nga inadlaw. Ginbutong man sini ang hangin na bagat kag sa karon nakita ng LPA 405 kilometers north-northeast ang Itbayat, Batanes suno sa Pag-asa. Padayon naman ang nagaepekto sa ang habagat sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Subong aga lauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Magapadayon nini kag manginlapnagon hasta karon sa hapon. May pila ka lugar nga tupan sang mabasko nga ulan gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. Kapugso para naman sa aton yung Globalita cruise ship nga nagakarga sang kapin 200 katawo nagsadsad sa dagat sa Greenland. Sa Mexico naman tulan sa ginapatihan alien ginpresentar sa congressional hearing. Nakatutok Julius Bilacaol. Isa ka luxury cruise ship nga may 206 kasakay nga tawo na stranded sa isa ka maligwin nga lokasyon sa Greenland matapos magsadsad. Hilway naman ang mga sakay sang barko suno sa Australian cruise operator nga Aurora Expeditions. Ang barko ang nagsadsad samtang nagatour sa Alpha Fjord National Park nga may kalayon nga 1,400 kilometers na aminhan na sidlangan sang kapital sang Greenland nga Nuuk. Ginpresentar sa pinakauna nga public congressional hearing sa mga unidentified anomalous phenomena nga kilalaman bilang UFO sa Mexico ang mga tulan sang tinuga nga ginaaligar hindi tawo. Ang mga tulan nga nagapakita sang duha ka mga lawas ang na-recover sa Peru sang 2017 kag ginabulubanta nagaedad sang 700 kag 1,800 years old. Ang mga inang mayara sang tagtatlo lang katudlo sa mga kamot kag palaba ang korte sang ulo. Tinutuyo sang hearing nga makadesisyon sa phenomenon sa Aerial Space Protection Law nga pwede maghimo sa Mexico nga pinakauna nga pungsod sa kalibutan nga magakilala sa presensya sa mga aliens sa planeta. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.
Ari good vibes mga kapuso, Julia Montes, kag Alden Richards, masadya nga nagbonding sa ila fans sa ginhiwat nga Sparkle Caravan sa Lyceum of the Philippines University kag nagpa-thank you pa sa pagbalangga kag suporta nga nabaton sa 5 breakups and romance. Nakatutok Tesor Dale. Guys, tapos na yun! Once again, here's Alden Richards and Sunday 5 breakups and romance leads Alden Richards kag Julia Montes ang special guest sa giniwat ng Sparkle Caravan sa Lyceum of the Philippines University. Happy kuno sila nga makabonding ang Lyceans. Because yung dad ko po is nag-aral dito sa Lyceum Intramuros and varsity rin siya ng Lyceum Pirates before. 1986. Dream ko talaga dati pumasok sa campus. Kasi hindi ako nagkaroon ng privilege na makapag-school sa big school talaga. Yung makapasok. Ngayon online ako. So ang sarap sa feeling na makikita mo yung students na nag-aaral. May song number naman si The Clash 2023 champion John Rex nga nagpakilig sa mga estudyante. Ang Sparkle Caravan Campus Tour ang in partnership with GMA Synergy kag NCAA kung sa rin sarang mag-audition ng mga may dream nga maging Sparkle artist. Gani may pila ka mga estudyante nga nagpakitang gilas. Ito na yung chance nyo eh. Malay nyo ito yung big step na inaantay nyo. Sa mga auditionees, may nagkasamaan sa challenge ni Alden kag Julia nga mag-improvise ang eksena base sa mga karakter nila nga Lance kag Justine sa 5 breakups and a romance. Nantay kita, 8 p.m. pa lang. Sabi mo, mag-dinner tayo ng sabay. Overwhelmed kuno sa ni Alden kag Julia sa reaksyon sa scene drop halin sa movie nga may millions of views na sa social media. Thankful po kami kasi at least our efforts are not parang put to waste because of the reception we've been getting po sa mga excited na makapanood ng 5 breakups in a romance. Kahit kami po, very excited na mapanood nyo to. Nga namin, ang sarap at ang saya namin sa project na to. And then nakita namin yung pagtanggap ng tao. Parang lahat ng na-feel namin, lahat worth it. Siyempre, nagpagawa naman si Alden kag Julia sa ila kaugalingon nga pananawan angot sa movie. It's a parang deeper understanding of our situation. Kumbaga para sa amin, parang self-discovery din siya. Ang gift namin, yung friendship namin, pag nagkakatitigan kasi kami, nagkakaintindihan kami agad. So may sinasabi. part doon na nagkatitigan lang, inaano ko siya na, ikaw kasi sinimulan mo eh, may ganun na kaming connection. So ang sarap lang. Ang Kasi sarap. sincere and genuine. Mga kapuso, lapit na lang gid malantaw sa mga sinihan ng 5 breakups in a romance under GMA Pictures, Cornerstone Studios, and Myriad Entertainment. Thes Ordales, para sa GMA Regional TV Early Edition. Lamaron nga singer, nagikan sa pamilya sang mga sikat ka performer ang kaupod ta sa BizTalk sa bunga aga. Ang iya latest single, Pamatian Ta. Mga kapuso, music brightened up our day. Kag sa bunga aga haranahon kita sa isa ka talented singer. Kag, ari ha, sino ba lang wala makakilala sa aton idolo nga si April Boy Regino. Bunga aga, makaupod ta ang iya bata, si Sir JC Regino. Mayong aga JC, welcome back sa GMA Regional TV Early Edition. Paano mo ba babatiin ang good morning ang mga kapuso natin in a song? Ay, syempre po, ganda lang po yan. Good morning sa inyo, mga kapuso, sa GMA Regional TV Early Edition. Sana ay magsaya ang iyong umaga dahil ako'y masaya kasama ko po kayo. Yeah. Yes, magandang umaga po. Maraming po salamat dahil siyempre naimbitahan niyo ulit po ako. He must be very proud of you, JC. Thanks for continuing his legacy. At eto na nga, congrats dahil meron kang bagong single under GMA Music. We've heard kasama mo dito yung uncles mo, ang April Boys. Ano ba yung song na to and share mo naman sa amin yung story kung paano ito nabuo? Una po kasi ako po yung nagsulat. So nung kausap ko po yung mga tito ko, sabi, gawa pa tayong isa. Sabi po nila. Pinarinig po sa akin yung awitin na Tama Na Sa Akin Ikaw. Nagustuhan ko agad po. Kaya yun, ni-recording po namin agad. Kaya yun po talaga yung paano po nabuo yung Tama Na Sa Akin Ikaw. Ang maganda po dito kasi
first time po na silang dalawa po yung nag-compose. Na magkasama, tapos ako po yung kumanta. Siyempre, ito na nga yung hinihintay ng mga kapuso natin. Haranahin mo na kami, JC. Sige. Bigyan ko po kayo. Alam niyo po, napakaganda po ng awiting ito kasi love song. Tapos po, meron ding action. Parang yung dati kay Dad na di ko kayang tanggapin. Tama na sa akin ikaw. Tama na sa akin ang pag-ibig mo. Tama na sa akin ikaw. Tama na sa akin ang pag-ibig mo. Di na kailangan ng ibang mamahalin. Tama na sa akin ikaw. Salamat sa musika, JC. Go ahead, imbitahan mo na sila to keep on listening to your newest single, Tama na sa akin ikaw. Yun, iniimbitahan ko po kayo mga idol na sana po supportahan niyo po kami sa bago po naming awitin, Tama na sa akin ikaw by JC Regino and the April Boys. And po, pwede niyo na po itong i-download and stream sa iTunes, Spotify, Apple Music, and sa lahat po ng digital platforms. And follow niyo rin po ako sa aking Facebook page, JC Regino Official. And YouTube, JC Regino, TikTok, JC Regino, and under GMA Music po. Sana maraming kinilig at nakontento sa kanilang mga love life, JC. Thank you for your music. God bless! Maraming salamat po dyan po sa mga taga Iloilo, and sana po maimbitahan niyo po ako palagi. Yeah, maraming salamat po. So, ulitin po. Okay. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nag-average sang 20 kakasos ng acute gastroenteritis ang na-record sa syudad sang Iloilo tag sa kaadlaw base sa datos sang Iloilo City Health Office. Sa January subong nga tuig tub September 13, yara na sa 566 cases ang balatian ang na-record sa syudad. 20 sa mga kasong active cases kaga nagsaka naman sa 7 ang mga napatay sa balatian. Sa among nga numero, 151 ang na-record sa Arevalo Health Center. 128 naman ang na-record sa mga health districts sa Haro. 108 sa City Proper Health Districts, 60 sa Maduriao, 46 sa Lapus. Kag sa Molo naman may yara 55 and 21 naman sa La Paz. Kalabanan sa mga kasong yara sa 1 to 10 years old. Sa 7 nga nagkalamatay, pinakauli ang 4 months old nga bata nga lalaki sa distrito sang Lapus. Base sa impormasyon, nagbatsyag ang bata sang sintomas sang balatian sang September 8, gindala ini sa ospital sang September 10 sang kaagahon, kag makaligad ang pilalang ka oras ginbawian ini sang kabuhi. Dasig sila ma-dehydrate. Kung mapabayaan lang naton, kag ang kailain sa adult makabatsyag uhaw, later on maka-rehydrate siya. Pagpanghangkat ang pagsulod sa lugar nga makitid ang dalan gani importante ang fire hydrants. Mga puso, ini ang pahayag sang Silay City Fire Marshal nga si Fire Senior Inspector Jovelyn Zamar kasunod sa sunog nga nagluntad sa sitio Dakotan-Dako sa barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. 31 ka mga pamalay ang ginlamon sa kalayo nga nagtugaman sang ginabulubanta 300,000 pesos nga halit o kondanyos. Temporaryo nga nagatinir sa evacuation center ang 35 ka mga magpamilya nga nagapangayo sang buring. Nagpasalig ang LGU nga may hatag sila nga materyales magluwas sa ayuda o kon financial assistance. With regards sa mga fire hydrants, no, namon gina-request na may ara gid man na galing kay tungod man sang aton nga water system man bala nga hindi man ka hinay bala nga dapat kinahanglan gid siya sang mga dagko mga hoses. Magluwas sa intense nga engkwentrohanay sa mga eskwelahan nga kabahin sang NCAA Season 99, dapat man bantayan ang mga bag-o nga mga dulong sang latest happening sa sulod kag sagwa sang court. Si Julius Bilacaol nakatutok.
Sa pagbukas ang bagong nga season sa National Collegiate Athletic Association o kun NCAA. May new faces man nga magadulong sang latest happenings in and out of court. Ang mga bago nga NCAA Season 99 courtside reporter. Via Zoom, gin-welcome sila ni GMA Senior Vice President, kag head sa GMA Integrated News, Synergy and Regional TV, Oliver Victor B. Amoroso, kaupod sa NCAA hosts Anton Rojas, Martin Coach Hammer Antonio, kag Martin Javier. So we are officially welcoming you as one of the newest courtside reporters of the NCAA Season 99. Hello mga kapuso! Kalakip sa newest CSRs, ang kilala nga palaban sa Running Man Philippines, ang multi-talented artist-student reporter nga si Lexi Gonzalez. From Hearts on Ice to Hardcourt naman, ang cutie singer reporter sang Alabang nga si Hannah Argelies. Beauty and Brains man ang iban pa nga newest CSRs nga mga dance lister sa ilang mga eskwelahan. Ang pretty and charming student reporter sa Caloocan City nga si Glycel Ann Galpo. Ang future architect reporter from Pasig City nga si Aliana Isabel Faustino. Ang events host student reporter sa Santa Rosa, Lizelle Ann Yerves. Ang bubbly and pretty student reporter sa Quezon City, Monique Angelica Santos, nga former PSL courtside reporter, kag student DJ man. Kag ang multi-passionate student reporter sa Malolos, nga si Diana Marie Igual. Hi mga kapuso, TV and print ad model, kag Miss Polo Philippines 2019 naman ang beauty queen reporter sa Valenzuela City, Arlav De Jesus. Hi mga kapuso, ako po si Christine. Magabalik man for this season, Sanday Christine San Agustin, Julia May Ong, Fatima Faye Reyes, kag Stephanie Benito. Games will officially start sa pagbukas ng NCAA Season 99 sa September 24 sa Mall of Asia Arena, kag Malantaw sa GMA kag GTV. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Diyan makapusot na lalupang doon nga may kapasidad gid nga magtandog sa atong tagipusuon ang mga musikero. Pinaagi sa ila musika may dala ini nga kasadya sa mga nasubuan kag paglaom naman sa mga madamo sang palaligban. Inchak to na Adrian silinggani sang American singer-songwriter kasi Billy Joel. Musicians want to be the loud voice for so many quiet hearts. Ang mga tiraga nga nagabugo sa ila kanta may impact gid sa kabuhi sang tagsa-tagsa. Maraming salamat sa pagtutok diri sa amin syempre sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes, dubto Biyernes. May mo ninyong malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman yung kapuso Aiden Prietos, bugos na puwersa para sa mas ako nga misyon kag mas masangkad niya pagserbisyo sa puso. Happy weekend! you.